alalahanin ang kadakilaan ng Diyos. Kaano kabuti ang Panginoon. Walang space ang kaaway para makapasok pa. Wala siyang pagkakataon, wala na siyang chance makapenetrate sa buhay mo, makapasok. Why? Ang palaging laman sa isipan mo is to meditate the good works and the wonderful works of the Lord. Sabi ng John 3:16, mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Na kung siya nga naglikha ng buong mundo, in revelation siya din ang magbibigay ng panibagong langit at bagong lupa. Buhay na walang hanggan, maging ang kanyang buhay, ang kanyang sarili binigay para sa atin. Ganon kadakila ang Diyos natin pinaglilingkuran. Siya ay Diyos na makatarungan at tapat, mga kapatid. Ang kanyang salita at gawa ay laging tama. Hindi nagkakamali ang Diyos, sister. Hindi nagkakamali, brother, ang mga salita ng Diyos. Kailanman hindi nagbe-bend ang salita ng Diyos. Hindi nag-a-adjust, lalo na ang salita ng Panginoon. Patuloy, matuwid at tapat ang Diyos. Amen. At makatarungan ang Diyos. Ang mga salita niya para sa lahat. Reading God's Word is very vital upang ating palagi maalala ang kadakilaan ng Diyos. At masabing amen? Amen. Paano mo maalala ang kabutihan ng Diyos? Hindi ka naman nagbabasa ng Word of God. Mas marami ka pang time sa pagbabasa ng post sa social media kaysa basahin yung post ng Lord sa Bible 3,000 years ago. Nandyan ba kayo, kapatid? Mas excited ba tayo kung ano ang viral kaya sa panahon ng mga kunting alingas-ngas lang sa buhay natin, nawawala agad yung gana mo sa paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon. Why? Hindi mo na nami-meditate yung mga salita ng Diyos. Pero salamat na nandito tayo ngayong umaga. Ang daming alingas-ngas nating pinanggalingan kahapon. Pero tayo ginising ng Panginoon na may bagong pag-iisip ngayong umaga, na may bagong buhay, may bagong kalakasan. Iniwan natin lahat dahil hindi yun ang unang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Iniwan natin ang trabaho dahil hindi yun ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Iniwan natin yung ating study projects, young people, kahit na hindi yun ang magbibigay ng eternal crown sa buhay natin. Inuna natin ang Diyos dahil siya lamang ang magbibigay. Lunas ng ating mga karamdaman. Siya ang magpupunas ng ating mga luha. Siya ang magbibigay ng crowns of life. Siya yung magliligtas sa iyo. Siya yung ating Diyos na buhay. If you are done reading God's Word, don't forget to pray. There's a panalangin, sabi ng Psalms 34 verse 3. Dakilain natin ang Diyos kaysa ating panalangin. When we stop praying, we invite the devil to entertain sa buhay natin. Church, I don't know your devotion hour, but don't stop praying until the heaven come. Huwag kang huminto sa panalangin. Tuloy ka sa panalangin. Tuloy mong kausapin ang Diyos. Tuloy mong tawagin ang Panginoon. Dahil ito yung ating way of communication and meditating the power of the Lord. Is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Panginoon? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Wala! Kaya huwag ka mag-alala sa panahon na may pagsubok at trouble ka. Nakikita ng Diyos yan, kapatid. Ating nalalaman ng Diyos ay dakila. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya ako naniwala na hindi ka iiwan ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang iyong naranasan. Nakikita ng Diyos ang mga bagay. Hallelujah, na ating experience ngayon. Kung naalala mo at kung narealize mo na parang wala na, yung wala na nakikita mo, may gagawin ng Diyos niyan from nothing to something. May doon na ba siyang kaligtasan dito? Bago tayo sumasalangit, ang Diyos sumasa atin ngayon. Kaya huwag kang matakot, huwag kang malumbay, huwag kang malungkot, mga kapatid. Hindi ka mababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Diyos. God is with us. Hindi nawawala ang problema at pagsubok, church.
Pero mas dakila ang Diyos kaysa sa ating pagsubok at problema. Tandaan natin yan. He is greater than our problem. He is greater than our sorrows and troubles. Next, sa mga tagumpay, isang bagay, mga kapatid, na ang Diyos ay dakila, na siya'y patuloy nagpapala sa atin. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, huwag kalimutan ang Panginoon. Ang tagumpay ay galing sa Diyos, hindi galing sa atin. At sabi ng Amen. Ang tagumpay ay galing sa Diyos, hindi galing sa galing at lakas mo. Amen. Right. Hindi galing ito sa ating sariling talino, kundi ang tagumpay at successful life natin, successful family, successful journey, hindi yun sa ating pagiging humble, hindi yun sa pagiging prayerful natin, hindi yun sa pagiging faithful natin, di yan galing dyan sa galing natin, yan ay galing sa Diyos! Kaya dapat lang, huwag kang mahisitate, huwag kang ma-intimidate, huwag kang mahiyang magpuri sa Panginoon, huwag mong ikahiya, isigaw ang kabutihan ng Diyos, dahil tapat siya sa buhay mo, dahil dakila siya sa buhay mo, tunay na buhay ang Diyos. Kaya dapat lang na siya'y sambahin, dapat lang na siya'y purihin, dapat lang na siya'y pasalamatan.